Good morning guys! Welcome to Angel Cucina. Ngayon, magluluto naman tayo ng ginataang malunggay. Yung bunga po at saka yung dahon ang ating gagataan today. So, ano ang ating kailangan? Malunggay leaves. Tsaka ito, bunga ng malunggay. Kailangan din natin ng isang sibuyas. 3 butil ng bawang. Tsaka kailangan din natin ng pusit. Ito ang ating isasahog. Isasahog natin ngayong ang ating pusit. Gagawin natin sa pusit ay hiwain natin siya. Tapos, kailangan din natin ng gata. Ito po yung pangalawang gata. Nilalagay ko sa rep po siya guys, sa freezer kasi ngayon, naka-ACQ tayo, mahirap bumili sa labas. So, ginagawa ko sa fridge na gata, pinipiga ko na, tapos nilalagay ko sa freezer. Ito naman ang ating kakanggata. 1 cup na kakanggata, at saka 1 cup din na pangalawang gata ang gagamitin natin. So, ngayon, gagawin natin sa puset. Ganituhin nyo lang siya, guys. Gagamit kayo ng scissor. Hatiin nyo siya ng 3 o kaya 2 hati. Depende sa laki. Okay? Basta ikat nyo lang siya guys hanggang maubos nyo. Kasi pagka sobrang laki, masyado siyang egg-such. So, kailangan small natin ng konti. So, natapos ko na hiwa ang ating pusit. Hiwa ko na rin yung ating bawang at sibuyas. So, handa ng ating mga lutuin. Okay, umpisa na natin magluto. Ilagay na natin ang ating mantika. Alam niyo bakit gusto ko siyang igisa? Kasi mas masarap yung ginataan kapag ginisa siya. Init lang natin yung mantika, guys. So, mainit ng ating mantika, ilagay na natin ng ating bawang. Bawang. Lutuin lang natin ng konti. So, next, mix natin yung ating sibuyas. Lutuin lang din natin ang ating sibuyas para bumango siya. So, next natin yung ating puset. O squid, yung ating squid na hiniwa. Isa lang natin yung ating sahog. So, okay na to. Ilagay na natin yung ating pangalawang gata, guys. Huwag na kayo mag-add ng kahit na ng tubig. Yung pangalawang gata at saka yung kakanggata lang ang ating magiging sabaw. So, ayan guys, yellow pa yung ating pangalawang gata. Tatakpan natin siya para kumulo. So, ayan guys, natunaw ng ating kakanggata. So, ngayon, timplahan natin siya. Pwede rin kayo gumamit ng asin o kaya patis. Ako, gagamitin ko ngayon ay yung ating patis. Kayo na bahala kung gaano karaming patis kasi depende kasi yun sa dami ng inyong lulutuin. Okay? Tansyahin nyo lang. Patis. Yan. So, nalagyan na natin ng patis. Lagyan na rin natin ng ating secret ingredients. Kayo na bahala kung gaano kadami. O konti lang. So, pag natimpla na natin, i-add na natin yung ating bunga ng malunggay. Malunggay. Haluin nyo lang. Pag nahalo na, takpan nyo lang guys para kumulo ulit. Check natin kung kumulo na. So, kumulo na siya. Ngayon, i-add na natin yung ating kakanggata. Haluin lang natin.
Syempre, yellow pa rin yung ating kakanggata. Dahil galing sa freezer. So, tatakpan natin ulit para sabayin sa pagkaluto ng bunga ng malunggay. Okay, tingnan na natin kung luto ng ating malunggay. Okay. Sarap ng amoy niya. Check niyo ulit yung timpla guys kung tama na. So, matabang ng kaunti. Dagdagan natin ng konting patis. Patis. Tapos, pagpasarap. Takpan pa natin ng kaunti. Medyo hilaw pa itong ating bunga ng malunggay. So, check natin ulit. Pwede na ito luto ng ating bunga ng malunggay. Sakto na rin yung timpla guys. So, ngayon, papatayin natin yung apoy. Then, saka natin ilagay yung ating dahon ng malunggay. Kasi alam nyo guys, bakit ko pinapatay yung apoy? Kasi mabilis lang maluto itong dahon. Ihalo na natin siya ngayon. Then tatakpan lang din natin ng 2 to 3 minutes. Maluluto na ito guys sa init ng kaldero. Anong sabaw. Kasi kapag na-overcook siya, mapait siya guys. Yung dahon. So, ganito yung paraan. Tatakpan lang natin ng 2 to 3 minutes. So, check natin. 2 minutes na. Okay, tanyo. Naluto na siya. Kahit wala na ng apoy yung ating niluluto. Okay, so, finish na. Okay, diba? Napakadali lang ng aking mga niluluto. So, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na at palaging manood sa channel na ito. Maraming salamat po sa panonood.